Bakit umalis si Jamie Malonzo gayong nasa magandang katayuan naman siya na team? Nasa caliber team siya at malaki din ang sinasahod niya dito. Pero inayawan pa rin ng Ginebra? Nagkaroon ba ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng management at ng kampo ni Malonzo at mukhang bago lang din ito nangyari? Tara, huwag na natin patagalin. Ginulat naman ni Malonzo ang buong kabarangay dahil sa desisyon niyang iwan ng Ginebra. Parang ayaw pa rin nila maniwala na ginawa niya to at napatanong na lang din sila kung bakit. Malaki naman daw ang sinasahod niya, maganda din ang treatment niya dito at nasa caliber team pa siya na may 75% chance rate na magkampiyon. Pero ang realidad ay nangyari na. Huwag na muna natin talakayin yung tungkol sa kakulangan ng PBA sa pagpapaganda ng mismong liga. Dito muna tayo sa kung bakit nga ba nilayasan ni Jamie Malonzo ang Ginebra. Ayon sa Spin, may nakatunog umano na ibang agents na iti-trade na raw si Jamie Malonzo. Nakita raw kasi ng Ginebra na injury prone na si Malonzo at tila bumaba nga ang kanyang efficiency rate. At ngayon, may hinahanap raw na ibang forward ang Ginebra na posibleng magiging kapalit ni Malonzo. So ang siste, medyo matagal na palang inilatag sa market ang forward na ito patungo sa ibang independent teams. At kung nalaman raw ito ni Malonzo, abay syempre, hindi niya ito nagustuhan. Base sa latest interview ni Malonzo sa media, kapansin-pansin na wala siyang kibo tungkol sa Ginebra. Ang tangi binabanggit niya ay ang pagpapasalamat sa bagong opportunity na binigay ng isang Japan B-League team. So parang may tinatagong kwan si JB sa Ginebra. Malas lang din ang Ginebra na maagang natunugan ni Malonzo ito bago pa man mangyari ang trade. Pero sinabi naman ni Al Francis Chua na walang babago sa lineup, pero ito din yung sinabi niya noon bago na i-trade si Greg. Hindi ko rin masisisi ang Ginebra. Kung noon si Malonzo nagka-coverage ng 16 points, ngayon biglang baba ito sa 11 points, 5 rebounds per game na lang. Kapansin-pansin din na bumaba ang efficiency niya sa gilas at hindi na rin siya masyadong ginagamit ni Coach Tim. Sa ngayon, tanging ang reaction na lang ng Ginebra ay nagulat sila, lalo na ang coaching staff ng Ginebra. Kung anong pagpapaganda ni Boss Al sa ibang sister teams, abay may mangyayari palang ganito sa kanyang team na yung main team na talaga ang mawawala ng players na hindi nila ginusto. Pero ano pa bang magagawa nila? Moving forward, ang team pala na kumuha kay Malonzo ay ang Kyoto Hanaris. Base sa mga reports, isa raw to sa mga bongga magpasahod sa B-League at hindi daw sila basta-basta when it comes to scouting. So si Jamie Malonzo palang napili nila dahil umano sa kanyang versatility at athleticism. Of course, Ginebra player din yan para sa mas malawak na fanbase. At ayon sa mga unconfirmed reports na kaya daw lumipat si Malonzo sa B-League ay dahil sa halos times 2 na ang laki ng salary na matatanggap niya dito kumpara sa Ginebra. Siyempre kapag naglaro ka sa ibang bansa, yung salary talagang una mo titingnan bago ka pipirma. At bukod sa salary, matagal na rin daw gusto ni Malonzo maglaro sa labas ng bansa kahit nung nasa Northport pa siya. Dagdag pa ng Kyoto coach na magiging maganda daw ang addition ni Malonzo sa kanila dahil sigurado daw sila na madaling maka-adapto. Sa ngayon, hindi naman pinangakuan ng long-term contract si Malonzo gaya ng ibang players doon. Pero kapag magandang performance ni Malonzo sa unang season, dyan lang din madedetermine kung dapat ba siyang magtagal sa kanila gaya ni Keeper. Nagtagal siya doon kasi maganda yung adaptability niya, hindi lang sa mismong team kundi sa buong kultura doon. In fairness, maganda din ang whole performance niya. Kung matatapos man ang kontrata ni Malonzo, doon, yung rights niya nasa Ginebra pa rin. Pero sa ginawa niyang to, hindi lang ako sigurado kung may team pa ba na babalikan si Malonzo. Baka matutulad lang din siya kay Mikey Williams. Ngayon naman na kulang ng Ginebra roster, asahan natin na may isang PF na madadagdag na naman sa kanila. Ito na bang panahon ng pagkuha kay Kelan Johnson? Hindi average scorer pero role player at kahit nga sa gilas pwede itong si Chongson kasi may shooting din. Malayo pang karera sa PBA. Sakto din na si Japet, parang wala nang 2 years ang natitirang playing career niya. Kung ako din sa Ginebra, gamitin na nila yung mga seldom used players para hindi na nila kailangang manguha sa trade market or free agency. Hindi ko rin naman masasabi na wrong move ang ginawa ni Malonzo. Maganda to sa kanyang karera pero masama para sa Ginebra at sa mismong PBA.